At ngayon, magbibigay pansin po tayo sa isang napakagandang paksa, isang napakagandang topic. At kung kayo po yung observant, makikita nyo po na medyo nakakonsentrate po ang aking mga messages sa mga message of encouragement. Because I am very much aware sa katotohanan na tinuturo sa Biblia na ang pagiging Kristiyano po ay hindi pagiging exempted sa mga pupwedeng difficulties na mararanasan or maybe mga hardships at mga obstacles along the way on our journey. So that is why medyo nagdudwell tayo doon po sa masasabi nating Christian living, practical Christian living, and I believe it is very helpful. It doesn't mean na hindi po tayo malalim, kundi gusto lang po nating magbigay pansin doon po sa alam nating kailangan ng bawat isa. Okay? So kaya ngayon po, ang ating pong magiging pag-aaral ay makikita po natin sa James chapter 1. Ang title po ng message natin ngayon, Wisdom in Your Trials. Wisdom in Your Trials. Ito po ay kailangan po natin. Karunungan sa panahon o sa ating mga pagsubok, di po ba? Kasi alam natin na ang mga pagsubok kadalasan nakakataranta po sa atin yan. Nakakabalisa po sa atin yan. Nakakasira po ng ating pong masasabi nating direksyon. Okay? Yan po yung mga possibilities that because of so many trials that we are experiencing in our lives, sometimes we tend to justify our wrong decision, katulad ng pagkukwit, katulad ng panglalamig, katulad ng panghihina, katulad ng pag-ayaw. Dahil sinasabi natin na may mga karanasan tayo, may mga laban tayo sa buhay, para bang ang typical na tinatakbo ng isip natin, understandable ito kung hindi ako a-attend, understandable ito kung titigil muna ako, understandable ito kapag ako ay talagang manlalamig. Well, it is good for us to somehow learn this morning through the message that the Lord gave me. James chapter 1, okay? So malinaw, ang writer po si James. At tingnan niyo po ang kanyang sulat. Verse number 1, James, a servant of the Lord Jesus Christ, to the 12 tribes which are scattered abroad, greeting. So, sa verse number 1, maliwanag na po kung kanino po ina-address. Ito po ay sa mga nangalat ng mga kapatiran, dahil na rin po sa mga persecution. At katulad nga ng sinasabi ko po sa inyo, laban sa buhay bilang mga Kristiyano. Kaya ito po ang sabi niya, James, a servant of God and of the Lord Jesus Christ, to the 12 tribes which are scattered abroad, greeting. My brethren, count it all joy when ye fall into diverse temptations, knowing this, that the trying of your faith worketh patience. But let patience have her perfect work, that it may be perfect and entire, wanting nothing. Ito na po, verse number 5. If any of you lack wisdom, let him ask of God, that giveth to all men liberally, and upbraideth not, and it shall be given him. Paalala lang po, verse number 6, but let him ask in faith, nothing wavering, for he that wavereth is like the wave of the sea, driven with the wind and tossed. For let not that man think that he shall receive anything of the Lord. A double-minded man is unstable in all his ways. Let us pray. Dakilang Diyos, muli po, aking ipinagkakatiwala ang pagbabahagi ng iyong salita. I know na ikaw po ang siyang nagbibigay ng mensaheng ito. Ito po'y ayon sa leading mo, sapagkat alam ko na ikaw ang nakakaalam ng aming pong mga kalagayan. Kaya kami man po ay tumatalakay ng mga praktikal na mensahe, sapagkat ito po ang paalala at pagtuturo na kailangan po ng bawat isa po sa amin. So please guide me, Lord. Give me wisdom. Of course, Lord, hindi ko po ito magagawa sa kapangyarihan ko, sa kalakasan ko. Puspusin mo po ako ng banal na Espiritu upang ang mga tao po na umaasa sa pagpapala ay sadyang mapagpala sa mensaheng ito. Katagpuin mo po kami sa kung anumang kalagayan po namin, Ama. Ito po ang aking panalangin sa pangalan po ng aming Panginoong Jesus. Amen. Amen. So again, it is good to be reminded
sa ating pong mga posibleng dinadaanan at nararanasan. So, ang ating background, maliwanag na si James ay sumulat at ang kanyang sinulatan ay ang masasabi nating mga tao ng Diyos, bayan ng Diyos na naapektuhan dahil sa mga naranasan po nila, mga atake ng kaaway, persecution. Kasi alam niyo po, ito ang isang bagay na dapat nating maintindihan. Na ang mga pagsubok po sa buhay natin, nasa iba't ibang anyo po yan. Okay? Because in verse number 2, ang sabi niya, "My brethren, count it all joy when you fall into diverse temptations." And sa lagi ko pong pagliliwanag, yung word na temptation po dito, ang ibig sabihin po ay trials. Ang lagi ko pong pinagbabatayan dyan ay yung pinaka-flow of thought na dapat meron po tayo as we read the verses here. Ang sabi po, "My brethren, count it all joy when you fall into diverse temptations. Knowing this," tingnan niyo yung kasunod, di po ba? "That the trial of your faith worketh patience." So, dyan natin na pagtitibay na bagamat ginamit po ang salitang temptation, contextually speaking, yung word na temptation po dyan ay nangangahulugan ng pagsubok na sinasabi po ni James. Kasi ang sabi po, "Count it all joy when you fall into diverse temptation, knowing this, that the trying of your faith." So that is my point. Ang ibig sabihin, yung pong temptation ay ang pagsubok sa ating pananampalataya. Yung pong idea, mga kapatid, is almost the same. Ganun din po ang pinaka-concept ng verse number 12. Verse number 12. Okay? "Blessed is the man that endureth temptation. For when he is tried, he shall receive the crown of life which the Lord had promised to them that love Him." So makikita nyo po mga kapatid na talagang yung pong word na temptation sa konteksto po natin, ito po ay pumapatungkol sa mga pagsubok sa buhay. Kasi yung idea po ng talagang temptation, ito po yung niliwanag sa verse 13. Okay, verse number 13, James 1:13. "Let no man say, when he is tempted, I am tempted of God. For God cannot be tempted with evil, neither tempted he any man." So, yung salitang tempted dito, yung salitang idea ng temptation dito, ay yung literal na temptation na kung saan gawa ni Satan upang i-attract po ang tao, ang Kristiyano, upang siya po'y masira, lumihis at bumagsak. So, ang ating pong sesentruhan ngayon, hindi po yung tukso ng dyablo, kundi yung pagsubok ng Diyos. Yun po yung tamang concept, mga minamahal. Pagka ang sinasabi nyo po, pagsubok, galing po yan sa Diyos. Pero kapag ka po ang sinasabi natin, tukso, galing po yan sa dyablo. Sapagkat ang Diyos ay hindi napatutukso at hindi manunukso, mga kapatid. So, kaya it is good to somehow have a clear understanding about this very thing. Now, dito po sa ating magiging pagtalakay, ipinapakita po na yung trials diverse daw eh. Diba? So, "My brethren," verse number 2, "My brethren, count it all joy when you fall into diverse." Alam natin yung salitang diverse, ano po? Ibig sabihin, yung talagang sari-sari, samot-saring pagsubok. And this is very true. And I believe, nakaka-relate po kayo sa akin. Maybe this time, presently, some of us are experiencing not just one trial, kundi diverse talaga. Ang dami talaga. Pag nag-usap sa pera, may pagsubok. Pag nag-usap sa mahal sa buhay, may pagsubok. Pagka merong usapang pampamilya, may pagsubok. Kung usapan po sa pag-aaral, may pagsubok. Sa business, sa trabaho, may pagsubok. Talagang sari-sari talaga, mga minamahal. Okay? Ang sabi po, "Count it all joy when you fall into diverse temptations, knowing this, that the trying of your faith worketh patience, but let patience have her perfect work, that you may be perfect and entire, wanting nothing." Now listen, tayo po sa totoo lang, kung magiging realistic, it is very understandable that being human, kahit Kristiyano ka pa, easily naaapektuhan po talaga tayo. Diba?
At hindi ko naman nakikitang masama na aaray ka kung nasaktan ka. Wala pong masama doon. 'Di ba? Pero yung mag-react ka negatively or gaganti ka or magiging bitter ka sa Diyos dahil sa nasaktan ka, yan ang medyo gusto nating makorekt dito po sa ating pag-aaral ngayong umagang ito. Again, it is very understandable that if you are in pain, sabihin mo, aray. Natural lang po yun. Hindi ko po ini-encourage yung pong maling pagpapahayag ng spirituality. 'Di ba? Ang maganda po talaga, magpakatotoo po tayo. Kung talagang nakakaiyak, hindi ko nakikitang evil na umiyak ka. Kung talagang masakit, hindi ko nakikitang evil na umaray ka. Kung talagang mahirap, hindi ko naman nakikita na talagang masama na tayo po'y umamin na nahihirapan tayo. Pero kung ano po ang gagawin natin, yan po'y ibang storya na. 'Di ba? Kung paano tayo magre-respond, kung paano po tayo magre-react, yan po ang isang magandang mabantayan po natin. Because this is very clear sa sinasabi po ni James, count it all joy when you fall into diverse temptations, knowing this, that the trying of your faith worketh patience. But let patience have her perfect work, that you may be perfect and entire wanting nothing. So, I believe the best thing that we can do, especially if we are experiencing problems, or if we are encountering, di ba, problems, along the way, I believe to question God is not right. To blame God is not right. To be bitter to God is not right. To backslide is not right. Okay? So yan, nakabuo na kaagad tayo ng mensahe, nagkukwentuhan pa lang tayo sa introduction. Diba? Hindi po tama na i-blame ang Diyos. It is not right for us to blame God when we have trials and problems. It is not right to be bitter to God kung meron pong problema. At hindi rin po tama na mag-backslide tayo o tumalikod tayo sa Diyos kapag may problema. Okay, ito po ang simple reasons kung bakit ko sinasabing hindi tama na i-blame ang Diyos. Ang tanong po, ano maitutulong? Halimbawa, meron kang pinagdadaanan ngayon, tapos wala ka nang ginawa kundi sisihin ng Diyos at i-blame ang Diyos na meron kang mga heavy drama sa buhay. Kung talagang may Diyos, ba't niya pinayagang maranasan ko to? Ba't niya pinayagang mangyari sa akin ito? Diba? O, ang tanong, ano na itulong sa'yo? Diba? May tampo ko sa Diyos, hindi ko na gagawin yung ginagawa ko para sa Kanya. Kasi nasasaktan ako na pinapayagan niya mangyari sa akin ito. Bakit siya ganyan? Oh, hindi rin po matutulungan tayo kapag naging bitter tayo. Nakita niyo, may heavy drama pa ako, Lalo namang hindi ka matutulungan ng backsliding, di ba? Ng pagbabackslide. Hindi ka matutulungan, nalalayo ka. Yan po ang karaniwang sakit ng marami. Pag may problema, hindi na muna ako dadalo. Hindi na muna ako. Ganun po ang karaniwang problema ng marami. Hindi po isa yan, hindi po dalawa yan. Majority of the believer, ang ganda-gandang magsalita kapag ka ayos at areglado ang lahat. Pero kapag ka dumarating na sa atake ng kaaway or sinubok na ng Panginoon, hayan na, dyan na po tayo nagkakaproblema. So, to be bitter to God, to blame God, and to backslide, mga kapatid, hindi po yan ang tamang solusyon. So, ang kailangan po, verse number 5, pag hindi mo naiintindihan, ang kailangan maintindihan mo. Tama po ba? Oh. And for us to understand things in this life, the best thing that we can do is to ask the Lord for wisdom. Diba? Yung hingi tayo ng karunungan sa Diyos. Kumbaga, sabihin natin sa Panginoon, Lord, help me na maintindihan ko po itong nangyayari sa akin. Lord, i-reveal mo po sa akin. Give me wisdom. Yun po ang tamang attitude. If any of you lack wisdom, let him ask of God. Yun ang solusyon. Hingi ng karunungan sa Diyos. Ano ang sinabing katangian ng Diyos? At ano ang sinabi po sa ating katotohanan tungkol sa Diyos? Ang sabi po, if any of you lack wisdom, ano ang dapat gawin? Let him ask of God, that giveth to all men liberally, and upbraideth not, and it shall be given him.
So kaya mga kapatid, mga minamahal, ang dapat gawin kapag may trials, not to blame God, not to be bitter to God, not to backslide, but to bend our knees and ask God for wisdom. Luhod tayo, manalangin tayo, hingi tayo ng karunungan sa Diyos, mga kapatid. Kaya nga ini-encourage ko po yung mga listeners at viewers natin na one of the ministries that you can do is to share this page and this online ministry. Why? Because posible pong sa pamagitan nito, makatulong tayo sa mga mahal natin sa buhay, kapwa natin Kristiyano na may pinagdadaanan. So, yun po ang akin pong challenge sa bawat isa po sa atin. Why not partner with me in this ministry? Partner with us in the ministry. Why not share? To reach more souls and even Christians dito po sa pag-aaral ng salita ng Diyos. So, importante po ang ating tatalakayin ngayon. Okay? Wisdom in your trials. Wisdom in your trials. So, I believe ang isang unang importante po, mga kapatid, is our awareness. Our awareness. The reason why we should ask God for wisdom, for us to know, for us to be aware, for us to understand, yung pong ating pinagdadaanan. Diba? So mga kapatid, ang hindi natin pagkaintindi sa nangyayari sa atin, ang posibleng magiging dahilan para tayo po'y maging bitter at tayo po'y maging negatibo. At hindi po kalooban ng Diyos yan. Kaya nga maliwanag sa sulat ni James, the right thing to do, the best thing that you can do is to approach the Lord. Okay? Lapit tayo sa Kanya. I remember, nung pong sinabi po ng Hebrews chapter 4, I believe, Hebrews chapter 4, na ang sabi po doon, mga kapatid, for we have not an high priest which cannot be touched with our infirmities, but was in all points tempted like as we are, yet without sin. Kaya ang encouragement po, let us therefore come boldly unto the throne of grace, that we may obtain mercy and to find grace to help in time of needs. Mga kapatid, mga minamahal, ang aking pong masasabing karunungan mula sa Diyos ay ang ating pong maintindihan kung ano po ang nangyayari sa buhay natin. Di po ba? Mga kapatid, ang aking pong unang binabahagi sa inyo ngayon ay ang kahalagahan ng awareness. Okay? Mga kapatid, we need to be aware that trials are permitted by God. Pinapayagan po ng Diyos yan. Siguro po for you to better understand me, consider yung pong truth na makikita natin sa encounter ng Diyos at ng Diablo. Remember that story in Job chapter 1? That God Himself is the one, di ba? Telling Satan kung sino po si Job. And then, ang gusto ni Satan, syempre, tuksuhin natin yan. Okay? Pero pagdating sa Diyos, subukin mo yan. Di ba? Yun po yung kanilang hamunan po dito sa Job chapter 1. Sabi ng Diyos, subukin mo siya. Alisin mo. Kaya pagsubok po yun. Kaya kapag kayo, may mga nararanasan, Kristiyano kayo, tiyak na tiyak yung Kristiyano kayo, meron kayong mga pinagdadaanan, pagsubok ang tawag dyan. Ngayon, kung yan po'y bunga ng maling ginawa, hindi pagsubok yan, palo po yan. Yun po yung dapat naman nating alamin din at tiyakin din po, sapagkat paalala po ni Peter, but let none of you suffer as an evildoer, or as a murderer, or as a busybody of other men's matter. Okay? So, meron pong bagay na dapat liliwanagin din po tayo that if ever that we are experiencing difficulties or masasabi nating matitindi sa buhay, ang aalamin mo lang, pagsubok ba? Ngayon, kay Job, walang kaduda-duda, pagsubok po ito. Why? Because ang Diyos mismo ang nagsabi kung sino po siya. Okay? Okay, matuwid na tao, may takot sa Diyos, pero sabi ni Satan, subukin mo yan. Alisin mo, tinatangkilik niyan. Yung iba, nagka-problema lang sa trabaho. Imbis na humingi ng karunungan sa Diyos, rereklamo sa Diyos, magiging bitter sa Diyos. So, hindi po helpful yon. Hindi ka matutulungan po ng ganong attitude. Okay? So, makikita po natin mga kapatid, na talagang yun po yung concept. Subukin mo yan. At hindi bibiro ang pagsubok. Yung diverse testings, diverse trials, naranasan po ni Job lahat yun.
Di po ba? Usapang pisikal, usapang pinansyal, usapang emosyonal, usapang mental, usapang spiritual, lahat na, usapang social, di po ba? Usapang mga kaibigan, usapang pamilya, usapang pananalapi o pera, usapang karamdaman, o name it. Kaya huwag tayong magtaka kung nakakaranas tayo niyan kasi an opportunity para patunayan ng Diyos kung sino po tayo. So, be aware that problems are permitted by God. And He allows them for a reason. Romans 8:28, remember? And we know that all things work together for good to them that love God, to them who are the called according to His purpose. So, ibig sabihin po, lahat ng nangyayari sa atin, importante na maintindihan po natin na ang Diyos, meron po siyang tinatawag na pagsubok na ginagamit for a reason. May dahilan. So kaya ang lagi niyong sasabihin, kapag ka po nasa ganun tayong sitwasyon, ano kaya ang dahilan? So yun ang reason. Kailangan natin ng wisdom. Amen? Yes. It is also good to be aware that problems are profitable to growth. Diba? To growth. Para po sa ating paglago, mapapakinabangan po natin yung mga pagsubok. Okay? Count it all joy when you fall into diverse temptations, knowing this, that the trying of your faith worketh patience. Okay? But let patience have her perfect work, that you may be perfect and entire wanting nothing. So, pansinin nyo po, yung mga dumaan sa pagsubok, pagka naging positive ang pagtanggap natin, hindi ba? Nagdadagdag ng spiritual muscles, amen? Hindi ba? Nakakalago, nakapagpapamature spiritually, yung mga trials and testings na nararanasan po natin. Kaya hindi pagsuko ang kinakailangan. Mga kapatid, hindi po natin kailangan bumigay. Hindi natin kailangan mag-give up. Alam nyo po, sa literal, sa physical na aspeto, sa pag-workout, mga kapatid, masama rin po yung bumubuhat ka ng sobra doon sa kaya mo. Ang ibig sabihin, meron pong tamang weight na safe pa rin sa iyo, pero talagang mag-gain ka ng muscles. Now, sa Christian life, it is good for us to understand na ang Biblia na mismo ang gumarantiya, sulat po ni Apostol Pablo sa mga taga-Korinto, kabanatang G, ano po? 1 Corinthians chapter 10, na hindi raw po tayo susubukin ng Diyos ng higit sa ating kaya. Kundi kung ano biyaya niya, kung ano ang masasabi po nating kalooban niya, yun po ang mangyayari sa atin. Kaya hindi po pwedeng sasabihin po natin, kung nakakaintindi tayo sa usapang Kristiyano, hindi nyo po pwedeng sabihin, sobra-sobra naman itong nararanasan ko, sobra-sobra. Kasi alam nyo po yan, indirectly, it seems that you are blaming God sapagkat binibigyan ka niya ng mga problema na higit sa kakayahan mo. Mali po yun. Para ka na rin nagreklamo talaga sa Diyos. And you know, yung pagrereklamo, hindi rin po nakakatulong yon. Hindi totoo na sobra-sobra yung problema mo. Hindi. Yun yung talagang kalooban ng Diyos. Kung ano ang pinayagan ng Diyos na maranasan mo, yun ang tamang problema sa iyo. Pag sinabi mong sobra-sobra o higit yung problema mo, sinabi mo na rin na unfair ang Diyos, ang just ang Panginoon. Parang itutulad mo siya sa isang magulang na gusto lang naman niya i-train yung anak niya, gusto niya na matutong magtrabaho ang anak niya. O, yun po, wala pong problema doon. Kasi may gustong ma-develop ang magulang sa anak niya. Okay? Maalis ang katamaran at matuto sa buhay. Yun po ang kalooban ng Panginoon. Hindi po natin, mga magulang, inuutusan ng anak natin para pagmalupitan, para pahirapan, para pasakitan. No. Ang purpose natin is to help them to improve sa kanilang buhay. Yung matuto po sila na habang lumalaki po sila. Di po ba? O, ganun din po sa spiritual life. The Lord is allowing testings and trials along the way because ang gusto po ng Panginoon, mag-grow tayo. Ang gusto ng Panginoon, mag-mature tayo. Kaya kung ikaw ay talagang masasabi nating aware sa usapan ng buhay Kristiyano, mga kapatid, mahalaga yung awareness na yung mga trials, pinapayagan ng Diyos yan. Okay? At yung trials, profitable po yan para sa paglago po natin. For our spiritual development. Kaya let us just allow God, mga kapatid. Ayan binigay pa ni sister yung eksaktong text natin. 1 Corinthians 10:13, di po ba?
So mga kapatid, mga minamahal, wala dapat sa mga Kristiyanong nakakakilala sa Diyos ang magsasabi na sobra-sobra ang problema ko, sobra-sobra ang pagsubok ko. Pag sinabi mong sobra ang mga nararanasan mo, parang sinabi mo, unfair ka, Panginoon, bakit mo ko hinahayaang makaranas ng sobra-sobra, ng higit sa makakaya ko? Hindi po ganun ang Diyos. Sa totoo lang po, bukod sa biyaya ng Diyos, di ba? Sa usapang Kristiyano po, siya naman talaga laging nakaalalay din po sa atin. So, awareness is very important sa usapan po ng trials and testings, okay? So, awareness, the trials are permitted by God. The trials are profitable, di ba? Profitable to growth. And trials are preparatory for greater service. Diba? Yung mga pagsubok natin, yan po'y naghahanda sa atin for greater task, for a greater task and for greater service. Diba? Yun po yung idea naman nung sinasabi po sa 2 Corinthians chapter 1 verse number 4, na una, sa mga tribulations natin, inaaliw tayo ng Panginoon, pero sa verse number 4, ang sabi po, para daw sa lahat ng mga tribulations na naranasan natin, maging able tayo to comfort yung pong mga makakaranas din ng ganun. Kaya ito yung isang maganda palang awareness natin. Pinayagan ng Diyos na maranasan ko itong problemang ito. Kasi gusto ng Diyos, lumago ako. Gusto ng Diyos, ma-develop ako. Gusto ng Diyos, mag-mature ako. At ang gusto ng Diyos, gamitin ako para sa kung sino man makakaranas nitong nararanasan ko. Pagka ito'y nalagpasan ko na, makapagmiministeryo ko sa kanila. Amen? Wow! Ang sarap ng almusal. Amen? Napakasarap na almusal na mapaalalahanan po tayo na talagang sa karunungan, sa panahon ng ating mga pagsubok, makikita nyo po sa awareness po dapat na meron po tayo, the trials are permitted by God, the trials are profitable to growth, the trials are preparatory for greater service or for a greater task. Be willing na magamit tayo ng Panginoon. Diba? Sasabihin natin, sobra-sobra ang pagsubok natin, sobra-sobra na yung nararanasan natin. Kalimutan nyo yan. Mali po yan, mga kapatid. Kaya ang maganda rin po na matutunan natin, mga kapatid, ay ang attitude. Diba? Attitude. So, una, our awareness. Second, our attitude. So, syempre po, we need to practice proper attitude. Ang kailangan po, ang i-practice natin yung tamang attitude na kapag may problema, hindi po tayo yung ang ugali, sisihin lagi ang Diyos. Ito po ho, minsan, kaya po pwedeng mapahiya tayong lahat eh. Diretsahan na po tayo. Para mapahiya din po tayo minsan sa mga attitudes natin na kapag meron pong mga problema, may mga sitwasyon, para bang unfair na unfair ang Diyos, para bang hindi matuwid ang Diyos. Now, itatanong ko po sa atin, diba? Sa bawat isa po sa atin, sino ba talaga tayo? Para mag-akusa na parang unfair ang Diyos. Parang magkaroon ng attitude na parang hindi natin deserve kung ano yung nararanasan natin. Kalokohan po yun. Una, kung hindi natin deserve, di ba? Kung hindi kalooban ng Diyos, talagang hindi po mangyayari sa atin yan. Pero importante po yung attitude, yung proper attitude na talagang magtiwala ka na alam ng Diyos yung ginagawa niya at alam ng Diyos yung dapat niyang gawin sa atin. Sino tayo para hindi makaranas ng pagsubok? Sino tayo para hindi makaranas ng mga sitwasyon na katulad ng nararanasan natin ngayon? Imbis po na magkaroon tayo ng tayog ng isip, mga kapatid, na para bang napaka-righteous natin, para bang napaka-unfair ng Diyos, na pinayagan niyang makaranas tayo ng ganito, forget it, mga kapatid. That is not right. Hindi yun ang tamang attitude. Dapat pag may pagsubok ka, Panginoon, alam kong hindi mangyayari to kung hindi mo po pinahintulutan. Ang kailangan ko lang po, yung pinangako mo, na ako'y hindi mo iiwan, hindi mo pababayaan. Ang kailangan ko lang po, yung pangako mo, na ikaw ang bibiyayang ibibigay sa akin dahil hindi mo ko bibigyan ng sobrang pagsubok. Ganun po, sawayin nyo na kaagad ang sarili ninyo, mga kapatid. Kapag dumarating na tayo sa heavy drama ng buhay na parang sobra-sobra naman itong nararanasan ko, mga kapatid, i-rebuke na natin kaagad ang sarili natin.
Hindi yun ang tamang attitude. Di ba? Ang tama, mga kapatid, perceive God's purpose. Kumbaga, practice the proper attitude within them. Ano ba talaga ang, di ba? Dapat kong gawin? Ano ang matututunan ko dito sa mga problemang ito o pagsubok na ito? And then perceive God's purpose behind them. Diba? Yun ang kailangan ma-discern mo, ma-perceive mo, maintindihan mo kung ano ang purpose. What is the purpose of the Lord? Yan ang tamang attitude kapag kami nararanasan po tayo. And then persevere with patience through them. Diba? Kasi ang sabi nga, count it all joy when you fall into diverse temptation. Doon makikita nyo yung tamang attitude eh. Knowing this, that the trying of your faith worketh patience. So, doon pa lang, kung hihimayin natin, okay, una, yung proper attitude, count it all joy when you fall into diverse temptations. Okay? So, yung perception, knowing this, that the trying of your faith worketh patience. And then, yung persevere with patience, di po ba? Ang sabi po, knowing this, that the trying of your faith worketh patience, but let patience have her perfect work, that you may be perfect and entire wanting nothing. So, proper attitude, di ba? So, practice the proper attitude within them, and then perceive God's purpose behind them, and persevere with patience through them. Yan po ang pinakamagandang maging attitude po natin. Alright? So, napakahalaga po niyan. So, yung acceptance, una, awareness, pangalawa, attitude, o yung acceptance, mga kapatid. So, kasi nung sinabi niyang, let patience have her perfect work. So, ang talagang dapat, mga kapatid, yung bang, ang tamang pagtanggap natin, yung patience in the struggle. Ibig sabihin, kapag kami mga pinagdadaanan tayo, patience, may i-accomplish ang Diyos, may gagawin ng Panginoon. Hindi po yung dumidiskarte ka na ng sarili mo. Diba? Baka hindi naman talaga mangutang ang kailangan. Baka ang kailangan lang, lumuhod talaga sa Diyos. Baka ang kailangan lang talaga, lubos ng pagtitiwala sa Diyos. Hindi. Minsan, sinubok tayo sa kagipitan. Utang na kaagad ang naging solusyon natin. Kaya ano po ang nangyari? Nagkabaon-baon tayo sa utang. Tapos sa kahulihan, sisisihin natin ang Diyos, samantalang tayo po ang nagpasya ng ganon. So kaya Kristiyano, pakinggan nyo pong mabuti ito. Diba? So, mas maganda po na ang acceptance natin may pagtitiis. Diba? A patience in the struggle. Importante po yan. And then, peace in the storm. Ang sabi po ng Philippians 4 verses 6 and 7, be careful for nothing, but in everything, by prayer and supplication with thanksgiving, let your request be made known unto God. Anong sabi? And the peace of God which passeth all understanding. Alam niyo po, napakagandang, very fulfilling. Very fulfilling sa isang Kristiyano na may problema siya pero payapa siya. Amen naman tayo dyan kung talagang totoo sa atin yon. Very fulfilling, ang sarap sa puso na kapag ka Kristiyano ka, meron kang pagsubok pero payapa ka. May kagipitan, pero panatag ka. May mga sakit ka, pero may kapayapaan ka. That level, mga kapatid. Acceptance po kasi yan eh. Alam nyo, ang hindi natin matutunan na tanggapin ang mga bagay-bagay, ang magpapalala ng mga bagay-bagay. Hindi po ba? Kapag hindi po tayo nagkaroon ng pusong handang tumanggap sa kung ano po ang pinayagan ng Diyos, sa kung ano po ang problema na po pwedeng daanan po natin sa ating journey, pagka hindi natin natutunang tanggapin ang katotohanan, yan po ang nagbibigay ng matinding weight, yung burden sa atin, yung hindi natin matanggap. Di ba yun po yung kadalasang nakikita natin sa clear picture? Nawalan tayo ng mahal sa buhay, hindi ko talaga matanggap. Saan ka dadali niyan? Pagka hindi mo talaga matanggap. Okay lang po yung ang sakit na nawala siya. Ang hirap sa puso na nawala siya. Okay lang po yun eh. Pero yung sasabihin natin, hindi ko matanggap ang ginawa ng Diyos. Hindi ko matanggap na pinayagan ng Diyos. Mga kapatid, nagpapakita po yan ng kakulangan ng paglago.
Kasi kung nawalan ka ng mahal sa buhay, sino ba naman tayo para hindi mawalan ng mahal sa buhay? Nakatakda naman talaga sa tao ang mamatay. Lahat naman tayo mamamatay. Kung kailan, Diyos ang magdidetermine, hindi tayo. At kung pinayagan ng Diyos sa anumang panahon, hindi po masasabi po nating mali ang Diyos sa panahon. Mga kapatid, walang problema sa Diyos. Kung hindi ko po tatanggapin na kailangan ng kunin ng Diyos ang nanay ko, baka hindi ako makapagministeryo ng maayos. Baka maapektuhan po ako ng labis-labis, mga kapatid. So kaya napakaganda po na tayo sa buhay po natin bilang Kristiyano matutong tanggapin kung ano po ang mga pinapayagan ng Panginoon. Diba? So patience in the struggle. Ganon din po mga kapatid, peace in the storm. It is very important to have the peace of God. And the peace of God which passeth all understanding shall keep your hearts and minds through Christ Jesus. And then, sa tamang acceptance, praise in every situation. Okay? So, una po mga kapatid, patience in the struggle. A patience in the struggle. And then, ikalawa, peace in the storm. And then, pangatlo po, praise in every situation. Diba? Yung papuri sa lahat ng sitwasyon. Alright? Balik tayo doon sa tinalakay natin. The Lord gave, the Lord hath taken away. Blessed be the name of the Lord. Ano ang rebuke ni Job sa kanyang wife? What? Shall we receive good things in the hands of God? And if it seem evil, yan na, ang gagawin ko, yung katulad na sinasabi mo, na i-curse ko ang Diyos. Kaya mga kapatid, wag lang po kayo makinig. Matuto po tayo sa mga itinuturo ng Diyos po sa atin. This message, I believe, is very helpful and we need this message. Kung magiging honest po tayo, because madalas, nagkukumit natin yung ganitong mali. Okay, so mahalaga po yung tinatawag nating acceptance. Di po ba? Matuto tayong tanggapin yung ating pong mga pagsubok. Wag reklamo, mga kapatid. So, importante po, patience, peace, and praise. Sa mga struggles natin, patience, tiis. Alam ng Diyos kung hanggang kailan. Alam ng Diyos yung gusto niyang i-accomplish. Kaya nga, ang lagi natin sasabihin, hindi na mahalagang alam ko to. Ang mahalaga, alam ng Diyos ito. Bishop, ang puntos mo sa kanina, awareness yun nga po yung paghingi ng wisdom. Dahil Diyos ang nakakaalam, you better inquire. You better ask the Lord. Diba? Hingi tayo ng karunungan sa Diyos. And then, peace. Sa mga bagyo sa buhay natin, kapayapaan. Diba? Maging payapa tayo. And then, mahalaga rin po yung tinatawag nating papuri sa Diyos sa lahat ng sitwasyon ng ating buhay. Yun po ang isa sa concept din ng count it all joy. Diba? Magsaya lang tayo sa Panginoon. Magpuri lang tayo sa Panginoon. But let none of you suffer as a murderer or as a busybody in other man's matter. But if nagsasuffer daw tayo bilang Christian, rejoice. Magsaya daw po tayo. Papurihan natin ang Panginoon sa lahat ng sitwasyon. Okay? So, how about assurance? Our assurance. Ang assurance po natin is the presence of God, the promises of God, and the power of God. Amen? The presence of God, the power of God, and the promises of God. Sa mga pagsubok natin, ang talagang assurance na meron tayo, He will never leave us nor forsake us. Amen naman tayo dyan. Kasi ikaw mismo napatunayan mo na hindi ka binitiwan at hindi ka iniwanan ng Panginoon. Diba? That God is always with you in all situations sa buhay mo. So mga kapatid, mga minamahal, mahalaga po yan. The assurance that we have is that God is with us. So the presence of God. And then the power of God. God is more than able to give us His strength and power for us to overcome trials and temptations sa buhay po natin. And then promises. Promises. Yan po ang assurance natin.
So medyo binibilisan ko na dahil kailangan na nating matapos. Kaya lang po talagang masagana ang biyaya ng Panginoon. Ngayon, dahil ang pinag-uusapan natin, wisdom in your trials. Gusto po ba nating mapakinggan pa yung huling puntos natin? Okay na, yung awareness, yung attitude, yung acceptance, yung assurance. Oh, how about the advice? Interested po kayo? Itutuloy ko po ba o abangan natin bukas? Well, ang makikita nating advice sa lahat ng ito, ito po yung counsels and advices that we can receive in this lesson. Number 1, don't fret. Don't fret because God is in control. Huwag tayong mabalisa. Ano man ang nararanasan natin, huwag tayong mabalisa. Huwag tayong masyado pong mag-alala. Bakit? God is in control. Pakitype nyo nga po yan, God is in control. Kaya hindi ka dapat mawala ng pag-asa. Hindi ka dapat madaig ng takot, kabalisahan at pangamba. Bakit? Because God is in control. Kaya kontrolin mo sarili mo. Di ba? Huwag tayong padadala. So don't fret because God is in control. Okay, second advice. Don't flee because God has a purpose. Kung ano man yung pinayagan ng Diyos na mararanasan natin, wag nating takasan kasi may gustong i-accomplish ang Panginoon eh. Di ba? Kung si Joseph po, sa lahat ng naranasan niya, nagwala at talagang nagrebelde at talagang nagpilit ng kanyang sarili pong mga masasabi nating hakbang. Pero mga kapatid, because Joseph is very much aware that God is in control and God has a purpose, nakatulong po yun. So don't fret because God is in control. Don't flee because God has a purpose. And then, last but not the least, don't fail because God will prevail. Don't fail because God will prevail. Huwag kang magpatalo sapagkat ang Diyos ang magpiprevail. Sa lahat ng sitwasyon mo sa buhay, maniwala ka sa akin. Panalo ang Panginoon. Pag siya kakampi natin, walang makakadaig sa atin. Kaya anuman ang sitwasyon po natin, mga kapatid, please listen to this very important advice, words of wisdom from the Lord. Do not fret because God is in control. Do not flee because God has a purpose. And do not fail because God will prevail. Sigurado po yan kung hindi ka papalag. Dahil aware ka, okay, ginawa mo yung tamang attitude, tinanggap mo ang lahat dahil sa assurance na meron ka, and then kung di ka bibitaw, kung di ka bibigay, maniwala ka sa akin, you will surely enjoy the victory with God because God will always prevail. Ang Diyos ang laging magtatagumpay. Walang makakatalo sa Kanya, mga kapatid. Kaya ito po yung ilang mga bagay na dapat maintindihan natin. Di po ba? Hindi ka dapat mabalisa sapagkat ang Diyos ang may control sa lahat ng bagay. Hindi ka dapat tumakas sapagkat may gustong i-accomplish ang Panginoon. Hindi ka dapat magpatalo dahil siguradong panalo ang Panginoon. And that is really great and wonderful because in the example of the life of Job, we can see that God prevails. Diba? So ang Diyos ang siyang nagtagumpay sapagkat totoo ang Diyos sa kanyang sinabi about Job. And then, ano po nangyari kay Satan? So I hope and I pray na ngayong umaga, tayo po ay muling napagpala sa mensahe ng ating Panginoon. Wisdom in your trials. Ito po ang kailangan natin, karunungan kapag kami pagsubok. Hindi ba? Sabi ko nga doon pa lang sa introduction natin, ang gandang paalala na eh. It is not right for us to blame God, to be bitter to God, and to backslide kapag ka po nakakaranas tayo ng mga sari-saring pagsubok. The best thing that we can do is to bend our knees. Bend your knees and pray. Ask God for wisdom. Yan po ang mensahe ng Panginoon. Our awareness, our attitude, our acceptance, our assurance, and our advice. Ito po ang mensahe ng Panginoon
na alam kong kailangan po nating lahat. Kaya umaasa po ako na tayo po ay sadyang napagpala at natuto sa mensahe po ng ating Panginoon. At tayo po, kung merong mga realization, medyo tayo po ay humingi ng tawad sa Diyos sa mga panahong nadaig tayo ng pagkabalisa na para bang hindi natin mapagtiwalaan ng Panginoon, sa mga pagkakataon na talagang pumapalag tayo, tumatakas tayo, kaya hindi tuloy mai-accomplish yung talagang purpose kung bakit. Mga kapatid, siguro po magandang ngayong sandaling ito. 'Di ba? Hingi natin ng tawad sa Diyos yan. Na ang Diyos nangako ng sure victory sa mga magtitiwala sa Kanya, pero heto tayo, parang gusto na nating gumibap, susuko na tayo, talo po, mga minamahal. So, ngayong umaga, kung kayo po'y nabusog, idighay po ninyo. I-share nyo po sa iba. So, ito po, ako po'y sinisikap ko na talagang mag-pray sa Panginoon to give me messages na magiging beneficial, magiging profitable sa bawat isa po sa atin. So, partneran nyo po ako, i-share nyo po ito sa iba. Diba? In fact, pati po yung account natin, nagbago po kami ng account, kaya mga hindi pa nakaka-subscribe, sana po mag-subscribe po tayo. Ito yung mga mensaheng dapat lumalaganap, hindi yung kung ano-anong nakikita po natin sa social media, mga kapatid. So, please like, share, subscribe. So, yun po ang pinakamagandang magagawa po natin para po talaga patuloy tayong makapagbigay pagpapala mula sa salita ng Diyos sa lahat ng mga nakikinig at makakapakinig po sa atin. So, kaya sobrang thank you po. Sobrang thank you po. At tayo po, ang ating background music ngayon, yung feasting pa rin, yung sa feasting, hinihintay po natin si Preacher Rico sa request ko po sa kanya, sapagkat gusto ko magkaroon din tayo ng theme song dito sa ating Believers Breakfast with BFDB. Okay? So, sige po, manalangin tayo. Dakilang Diyos, salamat po sa realization. Salamat po sa wisdom na galing po sa iyong banal na salita. I pray, O Father, that you will continue to bless this ministry. Even lahat ng mga viewers po namin, lahat ng sumusubaybay po sa ministeryong ito. Ganon din po, nais ko na talagang gamitin mo po ang mga online ministries, dakilang Diyos, ang OWOP, Hope Goes On, lahat ng mga online ministries na kung saan ang purpose ay ang makapagpalaganap ng iyong salita. I pray, O Father, that you will continue to bless your servants, O God. I need you. I need wisdom from you. Help me, Lord, na magawa ko po ang task mo na ito at nawa maramdaman ng bawat isa na talagang ibinibigay ko po ang aking pinakamainam ayon po sa iyong kalooban ng magiging paggamit upang abutin po ang mga special na tao sa iyo, sapagkat kami po ay tunay na mahalaga sa iyo, kaya kami po ay nais mong pagpalain at gabayan, dakilang Diyos. May we always consider your will in our lives, O God, at maging submissive po kami. Salamat po. Salamat po, aming Ama. Ito po ang aking panalangin, kasama po ang paghiling sa iyo, na ingatan mo ang bawat isa sa araw na ito, pagpalain mo po ang gawa ng kanilang mga kamay. Thank you so much, Heavenly Father. In Jesus' most precious name, Amen. Amen. Praise the Lord.